Dakilang Diyos, maraming salamat sa opportunity na matunghayan muli ang iyong mga salita. Maraming salamat, Panginoon, sa paggabay mo sa aming live stream na to. Nawa Banal na Espiritu ang kaunawaan ng iyong mga salita ang aming makuha at maipamuhay namin, Panginoon, ito para sa ikapupuri ng tanging pangalan mo, aming Panginoon. Ito po ang aming dalangin at hinihiling na lahat, Panginoon, na makakapanood ng live stream na to ngayon o sa mga succeeding na araw, Panginoon God, ay ikaw, Panginoon, ang mag-bless sa kanila at spiritually ay matanggap nila ang blessing mula sa iyong mga salita. Purihin ka, O Diyos. Ito po ang aming dalangin sa tanging pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Yan. So basahin po natin kung ano sinasabi sa Mark chapter 1 verses 9 to 13. Yan. Kung makikita niyo po sa screen nyo, at ito po nababasa ko po sa Ang Salita ng Diyos version. Sa panahong iyon, dumating si Jesus mula sa Nazaret, na sakop ng Galilea, at nagpabautismo kay Juan sa ilog ng Jordan. Verse 10, pagkaahon ni Jesus sa tubig, nakita niyang bumukas ang langit at bumaba sa kanya ang banal na Espiritu tulad ng isang kalapati. At may boses na narinig mula sa langit na nagsabi, ikaw ang minamahal kong anak, na lubos kong kinalulugdan. At noon din ay pinapuntas siya ng banal na Espiritu sa ilang. Nanatili siya roon ng 40 araw na tinutukso ni Satanas. May mababangis na hayop doon, pero tinulungan si Jesus ng mga anghel. So may 5 verses lang po yung ating tutunghayan. At yan po ay nakabase sa pagkakahati-hati nung sumulat or nung mga Bible scholars na naggrupo nitong mga verses na to. At dito nga po, ang salita ng Diyos ay pinamagat nila itong ang pagbautismo at pagtukso kay Jesus. Yan. At makikita nga naman po natin sa first 3 verses, ay yun yung pagbabautismo. Napakaikli lang, no, ng account ni Apostle Mark sa aklat niyang ito. 3 verses lang at naikwento na niya yung pagbabautismo. At then sa 2 verses ay naikwento na niya yung pagtukso sa Panginoong Jesus. Ayan. Ang gusto ko lang po nating pansinin ay unang-una dun sa pagbabautismo sa ating Panginoong Jesus. Dito sa account ni Apostle Mark ay mayroong personal revelation na nangyari. Kumbaga, yung nakita na bumaba ang kalapati bilang sagisag ng banal na Espiritu, at yung boses na narinig, no, ay ang in-account dito ni Apostle Mark ay ang nakakita at ang naka-experience ay ang Panginoong Jesus. So, kung i-apply natin to sa panahon natin, ay maaaring sabihin natin na may personal revelation na nangyari sa atin. Sa atin to, no? Kung tayo yung nagpabautismo, ay naunawaan natin, nagkaroon ng sariling testimony sa atin yung pagbabautismo. Yan. Kasi ganun ang nangyari kay Jesus as per account ni Apostle Mark. Kasi sinabi nga po dun sa verse 10, pagkaahon ni Jesus sa tubig, nakita niya. Yun. So parang yung nagsusulat ay sinasabi niya na personally nakita ng Panginoon ang banal na Espiritu na tulad ng nasa anyo ng kalapati, at narinig ng Panginoong Jesus ang boses. Ayun. Kaya napakaganda na kung tayo ay masasabi nating magsisimula sa isang ministry o papasok sa isang ministry, ay personally ay ramdam natin, may patunay tayo na tayo nga ay tinawag ng Panginoon, na tayo ay kinausap ng Panginoon,
dahil ito yung experience ni Jesus nung nandito sa lupa. Ano po? So, yun ang una nating pansinin. Nagmanifest sa Panginoong Hesus mismo ang ginawa niyang pagpabautismo. Nag-witness sa kanya personally ang banal na spirito at ang Diyos Ama. Yan. So sabi ng Diyos Ama sa kanya, ikaw, yun, parang directly, yun ang statement. Ikaw ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. So talagang nag-witness sa kanya ang Diyos. Ano po? Dahil personal, ikaw, yun ikaw, hindi naman ibang terminology ang ginamit or ang nasulat. Yan. Pero kung titingnan po natin, kasi si Apostle Mark po ito, libro ni Apostle Mark, mayroon pang 4 na Gospels. Kung titingnan po natin, yung account naman sa ibang Gospels, for example, si Matthew. Yan. Nag-account din po si Matthew eh. Ang sabi po ni Matthew, sa Matthew chapter 3, verses 16 to 17, ang sabi po doon, nang mabautismuhan si Jesus, umahon siya sa tubig. Bumukas ang langit at nakita ni Jesus ang Espiritu ng Diyos na bumaba sa kanya na tulad ng isang kalapati. At may boses na narinig mula sa langit na nagsabi, ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Ayan. So sa account ni Matthew, si Jesus pa rin ang nakakita ng Espiritu ng Diyos na bumababa tulad ng isang kalapati. Ayun. So, personal pa rin. Personal na experience ni Jesus yung manifestation ng Holy Spirit at saka yung boses narinig niya mula sa langit. Ang kahiban lang sinabi dito ay, ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. So parang sinasabi po dito na ang witness naman, ang kaibahan ng account ni Matthew ay parang ipinaparinig ng Diyos sa mga kasama ni Jesus na ito ang minamahal kong anak. Yan. Yun naman ang kaibahan. Ano po? Kasi kanina kay Mark is ikaw, directly kinakausap ni God, si Jesus. So, dito po ay bukod sa witness kay Jesus ay ipinaalam sa kapulungan kung sino mang nandun na ito ang minamahal kong anak. At yun po yung isang another criteria. Pag in-apply po natin ito sa panahon natin ngayon ay masasabi natin na naging witness sa atin yung ating experience. Convinced tayo na tayo ay tinatawag ng Panginoon. Pero dito sa account ni Matthew ay dapat mag-confirm din sa mga kalipunan, mga kapatiran, yung pagkatawag mo. Yan po yung isang application nito na sa account ni Matthew ay yun ang madideduce natin na siya ay may pagkatawag, may confirmation, may binibigyan ng affirmation, yon si Jesus. At sa panahon natin, may affirmation din tayo na mula sa ating mga kapatiran. Yan. So yan po yung natutunan natin kay Matthew. Paano kaya kay John? Ano naman pagkasabi kay John? John 1:32 to 34. Pagkatapos nagpatotoo si Juan. Yan. So ito naman, kakaiba yung account ni John. Nagpatotoo daw po si Juan Bautista. Nakita ko ang banal na espiritu na bumaba mula sa langit na tulad ng isang kalapati at nanatili sa kanya. Noong unay hindi ko rin kilala kung sino siya. Ngunit ang Diyos na nag-utos sa akin na magbautismo sa tubig ang nagsabi sa akin, kapag nakita mong bumaba ang banal na espiritu at nanatili sa isang tao, ang taong iyon ang magbabautismo sa banal na espiritu. Nakita ko ito at nagpapatotoo ako na siya ang anak ng Diyos. Yan. So, another
criteria na mai apply natin to sa panahon natin ay masasabi natin na yung calling natin bukod sa narinig natin, bukod sa sinasabi ng mga kapwa believers natin ay may isang spiritual leader. Kasi si Juan Bautista po ay spiritual leader dito sa time na to. At yung spiritual leader mismo ay may confirmation din. Yan. Kaya po yan ang mga application natin sa panahon natin ngayon. Yung palang simpleng pagbabautismo ng ating Panginoong Hesus ay pwede natin gamitin para mapatunayan kung talaga meron tayong mga calling at yung mga gagawin natin. Pwede na rin natin sabihin kapag meron tayong mga pinagdidesisyonan sa buhay. Yan. So sa ating mga pinagdidesisyonan sa buhay, for example, pag-aasawa, career, o yan, mga ganyan, kukuning kurso, ay pwedeng sa tatlong paraan ay mako-confirm mo. Yung pinakauna nga ay ikaw mismo na may katawan ay narinig mo, merong confirmation sa'yo. Secondly, yung mga kapwa mo Kristiyano ay may confirmation din sa kanila. At yung pangatlo ay mayroong spiritual leader, yan, dito sa John, na pwede rin mag-confirm at magpatotoo na yun nga, yan dyan ka nga tinatawag, yan nga ang maganda mong kunin. Yan. So, meron pa ba? Si Luke, meron ba account si Luke? Sa Luke chapter 3 verses 21 to 22, ang sabi po doon, isang araw, pagkatapos mabautismuhan ni Juan ang mga tao, nagpabautismo rin si Jesus at nang nananalangin si Jesus, bumukas ang langit at bumaba sa kanya ang banal na espiritu sa anyo ng isang kalapati at may boses na narinig mula sa langit na so more of si Luke ay more of narrative, narrative yung kanyang pagkaka-account. Yan. So parang kino-confirm niya rin lang kung ano talaga yung nangyaring actual. Yan. At sa mga Bible scholars nga, sinasabi nila na itong si Mark ang pinakaunang nasulat na gospel. Kasi syempre, di ba, sa Bible natin, si Matthew ang nauna sa gospel. Pero according to sa mga Bible scholars, mas nauna pang nasulat si Mark, the book of Mark, bago pa itong Matthew and Luke. At yung contents ni Matthew and Luke ay almost, parang 90% ay contents ng Mark. Ayan. Makikita natin mamaya, sa pagtukso sa ating Panginoong Hesus. 90% raw ng Mark ay matatagpuan mo rin word for word sa Matthew and Luke. Yun. And si John ay medyo may sariling panulat naman. Ayan. So yun lang yung konting. Okay, so sa unang segment ng ating nabasa, ang unang segment natin ay yung pagbabautismo sa ating Panginoong Hesus ay napakaganda na kinonfirm sa Panginoong Hesus mismo ng Diyos na siya nga ang anak ng Diyos, kinalulugdan ng Diyos, at ang banal na espiritu ay pinagkaloob sa Kanya. At bilang application yon sa buhay natin, ay kapag mayroon tayong mga dinidesire, especially kapag ang dinidesire natin ay maglingkod sa Panginoon, ay makonfirm muna rin sa atin na tayo nga ay nakarinig ng tawag talaga mula sa Panginoon. Yan. Ang pangalawang segment nung ating inaaral sa Mark ay yung pagtukso sa Panginoong Hesus. Ano po? Yung pagtukso sa Panginoong Hesus. At tunghayan natin. Napakaikli, no? Napakaikli. 2 verses lang yung pagtukso sa Panginoong Hesus. Ang sabi doon ay, at noon day pinapunta siya ng banal na espiritu sa ilang. Ayan, nandiyan na naman po yung ilang. Bakit kaya sa ilang dinala ang Panginoong Hesus? At nandito rin, verse 13, na natili siya roon ng 40 araw na tinutukso ni Satanas. Ayun. So, nandyan po, may encounter natin itong number na 40. Ang number na 40 po ay importanteng numero sa Bible. Ibig sabihin, ay malimit
gamitin ang 40. Mababasa nyo yung mga 40 like ilang araw umulan nung panahon ni Noe. 40 days and 40 nights. Tama? Ilang taon na natili sa naglakbay sa ilang ang mga Israelita mula sa Ehipto bago sila nakarating sa lupang pangako. 40 years po yun. Yan. Dito nga sa New Testament ay si Jesus nung tinukso siya ni Satanas ay 40 days. Ano po? At yung ating matay, ang isang tao, ay meron tayong 40 days. Tama? Yun din po ay may pattern mula sa Bible. Kasi nung si Jesus ay umakyat sa langit, yun daw po ay 40 days after niyang ma-resurrect. Yun naman. Kaya mahalaga po yung number na 40 at may mga iba pang ma-encounter tayo na patungkol sa 40 sa Bible. At ito nga po yung ilan. Ito yung mga nabanggit ko. So 40 days siya na stay sa ilang ang Panginoong Hesus at ito po ay ayon sa utos ng banal na espiritu. So si Mark, sa Gospel ni Mark ay walang masyadong detalye. Anong ginawa niya doon at bakit siya nandun, anong meron. Yan. So titingnan natin sa account ni Matthew. At si Matthew po sa chapter 4 verses 1 to 11 ay medyo detalyado ang sinulat niya kung ano ang nangyari sa Panginoong Hesus doon sa 40 days na nandun siya sa ilang. Yan. So babasahin po natin Matthew chapter 4 verse 1. Pagkatapos nito dinala ng banal na espiritu si Jesus sa ilang upang tuksohin ng dyablo. Doon ay nag-ayuno si Jesus ng 40 araw at 40 gabi. Kaya nagutom siya. Yon. So yun ang unang ginawa pala ni Jesus. Nung siya ay nasa ilang, sa 40 days and 40 nights, ay nag-fasting siya. Nag-ayuno. Ano po? So wala siyang ibang kinain na pagkain, kaya nagutom siya. Yan naman din po, nakasulat. No? Then, nung magutom na siya, dumating ang manunukso at sinabi sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang mga batong ito. Ayan, dahil gutom. So, pagkain. Pero sumagot si Jesus, sinabi ng kasulatan, hindi lang sa pagkain nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita ng Diyos. So, ang unang tukso ay food. Ayan, food. At sa panahon ngayon ay yan ang pinaka tukso ng lahat. Nahuhulog sa matinding pagkain. Ano? At kahit nga minsan ay meron ka ng mga conditions sa pangangatawan, ay kailangan mo pa rin kumain ng kumain. At nagkukulang sa pagkokontrol sa pagkain. So, yan po ang unang panunukso ni Satanas sa ating Panginoong Hesus. Bakit kaya pagkain? Kasi napaka-importante nga siguro. Napaka-natural sa mga tao na huwag magutom. Yan ang natural sa atin. Pag tayo ay nakakaramdam ng gutom, ay kumukuha tayo ng pagkain. At kahit sa panong paraan, ay kumakain tayo. Kaya tayo minsan ay nagtatrabaho ng sa ating mga pinagtatrabahuhan, kumikita, ay para may makain tayo. Kung pamilyado ka, ay para may maipakain ka. Ayan. At kapag ka ang iyong paglilingkod sa Panginoon ay naapektuhan na ang iyong pagkain ng pamilya mo, yon ang unang tukso. Ayan. So related pa rin na kahit na ikaw ay masabi mo na may witness, narinig mo ang pagkatawag ng Panginoon, narinig mo mula sa mga kasamahan, narinig mo mula sa isang spiritual leader ang pagkatawag sa iyo ng Panginoon, pero pag ikaw ay dumaan sa pagkagutom, ayan, yan ang unang tukso na kailangan mong maipanalo. At naipanalo ng Panginoong Hesus. Ano? Naipanalo ng Panginoong Hesus sa paanong paraan? Sa pamamagitan ng salita rin ng Diyos. Nanindigan siya sa sinasabi
ng salita ng Diyos. At yun din ang dapat nating panlaban. Kung gagamitin nating pattern ang Panginoong Hesus sa pamumuhay natin, ay nasa salita rin lang ng Diyos, ang Bible. Yan. Doon pa rin. Kaya ang tanong ay kumusta ang ating pagbabasa ng salita ng Diyos? Kumusta ang ating pagtanda, pagsasaulo? Yan. Maaring nagbabasa kasi tayo pero hindi natin natatandaan yung ating mga binabasa. Magkaiba po yun. So kailangang ma-state natin, parang katulad ng Panginoong Hesus. No? Ini-state niya agad, sinasabi ng kasulatan. Hindi lang sa pagkain nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita ng Diyos. Yan, no? So na-state niya. Wala siya nung gadget para mag-Google or something. Walang internet pero memorized niya. Yan. Kaya importante din yon, no? Kung gusto nating makalaban at manalo sa laban ng pagkagutom, mga tukso ng dyablo sa pagkagutom, ay salita ng Diyos ang ating pantapat sa Kanya. Okay, so yun ang unang tukso. Sa verse 5, dinala naman siya o dinala ang Panginoong Hesus ng dyablo sa Jerusalem, doon sa pinakamataas na bahagi ng templo, at sinabi niya kay Jesus, kung ikaw ang anak ng Diyos, tumalon ka, sapagkat sinasabi ng kasulatan, uutusan ng Diyos ang kanyang mga anghel na iingatan ka at aalalayan kanila upang hindi tumama ang iyong paa sa mga bato. Ayan. So marunong din pala sa salita ng Diyos ang ang dyablo, no? Kaya nga isipin natin paano tayo lalaban sa dyablo kung sa salita pa lang ng Diyos ay hindi nga natin matapatan ang kanyang mga sinasabi. Yan. Wake up call na po yan. Ang dyablo po ay marunong sa Bible. Nagbabasa siya. Hindi lang siya naniniwala. Yun ang kaibahan. Ano? Hindi siya naniniwala. Kasi kung maniniwala siya, maliligtas siya. Ano po? Yan. So, kung labanan lang sa paramihan ng alam sa Bible, ay baka hindi tayo hindi tayo manalo sa dyablo. Ito na po yung example Si Jesus mismo, sinabihan na, nasusulat, uutusan ng Diyos ang kanyang mga anghel na ingatan ka at aalalayan kanila upang hindi tumama ang iyong mga paa sa bato. Ayan, nasa Psalms po yan Pero sinagot siya ni Jesus, sinasabi rin ng kasulatan, huwag mong subukin ang Panginoon Diyos. Ayan. So talagang dito lang sa storya na to ay makikita natin na labanan sa alam sa salita ng Diyos. Ano po? So ang pangalawang pagtukso ng dyablo ay patungkol sa fear. Ano? Patungkol sa fear. Kasi dinala sa mataas na bahagi, di ba? Pinakamataas na bahagi ng templo at inuutusan na tumalon. Ano? Tumalon. Pag di ka tumalon, tutulak kita. Alam mo namang ang Diyos ang mag-iingat sa'yo. Yun. So, yung fear ay isa sa mga ginagamit ng dyablo para malaman natin kung gaano tayo katatag. Again, ang salita ng Diyos ang magpapatatag sa atin. Yan. Ang pangatlo na tukso, pagkatapos dinala pa siya ng dyablo sa isa pa na namang pinakamataas na bundok at ipinakita sa kanya ang lahat ng kaharian sa mundo at ang kayamanan at kadakilaan ng mga ito. At sinabi ng dyablo kay Jesus, ang lahat ng iyan ay ibibigay ko sa iyo kung luluhod ka at sasamba sa akin. Ibang klase ng pagtukso ito. So, pagtukso patungkol sa finance, kayamanan, and fame, kadakilaan. Yun ang kanyang tinutukso kay Jesus. At ang kapalit daw nun ay pagsamba. Kailangan sambahin ang dyablo. Ayan, ang finance at ang fame ay laging magkasama, no? Na panukso sa atin. Kapag tayo ay walang financial, wala ring fame sa buhay, ay para bang tayo talon ng talunan. At minsan ay parang itataya mo lahat. Di bali na, basta
magkaroon ako ng kayamanan at magkaroon ako ng katanyagan. Ayan. So, yan po ay isang tukso ng kaaway. At kapag tayo ay nag-give in, ay ang kapalit niyan po dito sa nasulat ay parang pagsamba sa Kanya. Ang sagot ng ating Panginoong Hesus, lumayas ka, Satanas, sapagkat sinasabi ng kasulatan. Again, nag-state na naman ng Word of God si Jesus. Sambahin mo ang Panginoon mong Diyos at siya lamang ang iyong paglingkuran. Purihin ang Panginoon. Pagkatapos nito, iniwan na siya ng dyablo at dumating naman ang mga anghel ng Diyos at naglingkod sa Panginoong Hesus. Ayun. So, salita pa rin ng Panginoon, salita ng Diyos ang makakapagpalayas sa dyablo, ang makakapagpanalo sa atin sa mga tukso ng dyablo. Ano po? So, ito yung account na detalye ng account ng sinasabi dun sa Mark na dinala ng banal na espiritu sa ilang ang Panginoong Hesus at sa loob ng 40 days ay tinutukso siya ni Satanas. Yun ang detalye sa Luke sa Matthew chapter 4 verses 1 to 11. May account din. Actually, may account din si Luke. Nasa Luke chapter 4 verses 1 to 13 at parehong-pareho ng account ni Matthew. Ano po? Ang kaibahan lang ay nauna yung pagtukso doon sa finance and fame bago yung fear. Ano? Yan. So, yun lang kaibahan ni Matthew and Luke. But same number of panunokso. Parang 3 set. Ano, yung pagkagutom, ang fear, at saka ang finance and fame. Si John ay walang account nung pagtukso. Yan. Kaya kakaiba. Ang sabi ko nga kanina, kakaiba si John sa mga Gospels. Pero sa John chapter 14 verse 30 ay sinabi doon ni Jesus na wala siyang kapangyarihan sa akin. Dineclare ni Jesus na si Satanas ay walang kapangyarihan sa Panginoong Hesus. O yun. So in effect, yung summary na ginawa ni Mark sa detalyadong pagtukso na ginawa ni Matthew and Luke ay mas summarized pa sa John. Walang kapangyarihan sa akin si Satanas. Ayan. So, yan po ang natutunan natin sa Mark chapter 1 verses 9 to 13. Dalawang aspeto, ang pagbabautismo at ang pagtukso sa ating Panginoong Hesus. At ito pong dalawang ito ay related sila in a sense na magagamit ito sa atin, pagmumuhay Kristiyano, pagka tayo ay nagdidesisyon na maglingkod sa Panginoon. Yan. Siguro naririnig pa rin naman ako, no? Malinaw pa naman. Humina na ng konti yung sirena. Yan. Okay, so hindi natin alam, pero sige, i-wrap up na natin. Ang napag-usapan natin ngayon ay bago nagsimula ang ministry ng ating Panginoon Hesus ay nagpabautismo siya at siya ay nanagumpay sa tukso ng mga dyablo doon sa ilang. Ayan. So, pwede nating isipin na ganito rin tayo pagka tayo ay papasok sa ministry, no? Na meron tayong gagawin para sa Panginoon. Makaka-receive tayo ng personal revelation at i-confirm ng ating mga kasamahan at dadaan tayo muna sa mga testing, no? Mga testing at kailangan nating mapagtagumpayan ng mga yon. So, kung kayo ay may pinagdaraanan ng mga pagsubok ngayon sa buhay, maaaring piniprepare kayo ng Panginoon para sa isang ministry na inilaan para sa inyo. Ano? So, ang kailangan nyo lang gawin ay manalangin talaga at patuloy na makinig, maging sensitive sa leading ng Panginoon sa pananalangin, pagbabasa ng kanyang mga salita, at nawa ay yung mga pagsubok, mga testings
mga temptation ay talagang mapagtagumpayan para maging prepared ang inyong mga sarili sa paglilingkod sa Panginoon. Tayong lahat ay dumadaan dyan, no? Maging ako ay dumadaan dyan na nakakarinig ng mga panawagan mula sa Panginoon at ang mga testing at mga temptation at mga pagsubok ay kailangang maipasa. Ayan. Ito ay para sa kaluwalhatian ng Panginoon. Tulad ng Panginoon Jesus, nung siya ay magsisimula sa ministry nga, ay talagang napagtagumpayan niya. Nawa ay mapagtagumpayan natin lahat. Yan ang ating panalangin. Okay? So kung may mga prayer request kayo at meron kayong mga gustong ipanalangin, damayan ko kayo sa pananalangin, pwede ninyong i-PM sa akin or mag-comment kayo sa live stream na to at para maipanalangin natin sa ating Panginoon, matulungan namin kayo sa pananalangin. Okay, so maraming salamat sa pag-join ninyo. Bago tayo magtapos ay manalangin muna ulit tayo. Panginoon, maraming salamat sa iyong mga salita na natunghayan namin. Maraming salamat dahil ikaw, Panginoon, ay naka-experience dito sa lupa ng confirmation mula sa Diyos na patungkol sa iyong ministry. At ikaw, Panginoon, ay nagtagumpay sa mga temptation ng diablo, Panginoon, sa buhay ninyo. Kami, Panginoon, ay humihingi sa inyo ng direksyon upang kami ay malaman namin ang kalooban mo rin sa buhay namin. Ano ang aming parte sa ginagawa mo sa buong mundo, sa kaligtasan ng bawat mga tao na nais mong maabot ng iyong mga salita. Nawa o Diyos ay mapagtagumpayan rin namin ang mga tukso ng kaaway. Kami ay ma-prepare para sa ministry na inihanda mo para sa amin. Lord God, ano man pangailangan ng mga nakinig sa live stream na to, Panginoon God, abutin mo ang kanilang pangailangan physically, mentally, spiritually, financially, Panginoon, emotionally. Nawa o Diyos ay i-heal mo, Panginoon, ang bawat isa at i-provide mo, Panginoon, ang pangailangan at magamit mo rin sila, Panginoon, para sa iyong kapurihan. Maraming salamat, Panginoon, sa opportunity na binibigay mo pa sa amin na sa gitna ng pandemic na to, kami, Panginoon, ay buhay pa at may plano ka, mabuting plano sa bawat buhay namin. Nawa o Diyos ay mapapurihan ka namin sa mga nalalabi pang araw at panahon ng aming buhay. Maraming salamat, Panginoon, sa iyo. Sa iyo lamang ang kapurihan at ang kaluwalhatian sa tanging pangalan ng aming Panginoon Jesus. Ito po ang aming dalangin. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. See you next week.